Okay, so magandang gabi po sa ating lahat. So my report for today is about Republic Act number 7610 or the Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation, and Discrimination Act. So, ang RA 7610 ay isang batas na nagbibigay ng proteksyon sa mga bata laban sa anumang pang-abuso, whether it be physically, mentally, emotionally, or sexually. So sa batas na ito, sinasabi na ang bawat bata ay may karapatan sa proteksyon. And tayo as future teachers, tungkulin natin na tiyakin na ligtas ang mga bata sa komunidad at lalong-lalo na sa paaralan. So sa panahon natin ngayon, di ba, talamak pa rin ang mga bullying, ang child labor, online exploitation at iba't iba pang mga abuse. So yun yung i-discuss natin for today. So hindi natin i-discuss yung buong RA 7610. Ang i-discuss lang natin ay yung mga other provisions and yung sections, specifically sections A to E. So, mahalaga sa atin bilang future teachers na maintindihan ang batas na ito dahil tinuturing tayo, diba, na second parents ng ating mga student. And dapat alam natin kung ano yung itinuturing na child abuse or neglect para maiwasan natin maging responsable sa anuman na makakasira sa mga learners natin. So ngayon na meron na tayong background ng Republic Act 7610, meron akong gustong ipakita sa inyo ng maikling video and gusto kong mahingi yung mga comments ninyo or kung ano yung tingin nyo, kung ano yung pwede nyo ma-comment tungkol dito sa video. Hindi na nga kayo matalino eh. Sama pa ng ugali. Wala kayong mararating. Ako na nagsasabi sa inyo. Wala kayong lugar sa mundo. Okay. So actually, ito ay viral video ng isang public school teacher na naka-live siya sa TikTok habang siya ay nagagalit sa kanyang mga students. So, any comments? Yes? Parang emotionally abuse yung bata, yung mga word na ginamit niya is degrading sa part ng mga bata. Lalo na yung pagsabi niya na wala kang mararating, tapos Galing sa oo, water. parang gano'n. Any other comments pa? Sino pa po? So sa akin po is, medyo, kapag ako po yung student, mali-discourage po ako na para pagbutihin yung pag-aaral. Kasi gano'n naman pa tingin sa akin, ba't ko pa sisipagan? Yes? Demotivate. Although, may naging experience ko yung ganyan. Sino yan? Yun na lang sasabihin ko sa school dito. Okay. Yun, so, although may mali rin sa part ng estudyante kasi bata, makulit yun. Na wala kayo, ganun din, parang sarang lang din na walang ganun. Yun, Pero mali. na-motivate kami magtutropan sa likod ng classroom. Tapos nung nagkamusta si ma'am, yung isang tropa ko andun sa parang ganun. Na parang wala pa lang marating, nasa Japan yung isa. Malaking narating niya, yes. Siguro may mali din sa part ng students, pero as a teacher, dapat professional pa rin tayo. Kahit sobrang palitan ng student, dapat alam pa rin natin yung mga binibitaw nating words. Tama. Meron pa po, kung may dadagdag. So, yes. Kung ako po yung estudyante din sa nasa video, parang feeling ko is mawalan ako ng ganang pumasok dahil sa mga sinabi ng teacher. Kasi parang emotional damage gaya ng sinabi ni Ma'am Liz. Lalo ngayon, online na lahat. Diba? Once na nai-upload na yung isang content, talagang minsan nandun na talaga yun. So, kung
sa balita, pinatawag pa na mismo ng DepEd yung teacher na to explain naman talaga yung side niya. So, yun na yung pinaka-latest. Hindi ko alam kung may sanction ba na nangyari or kung ano na yung nangyari dun sa teacher. Pero yun, naging viral to kasi yun nga, papasok na to dito sa sa Republic Act 7610 wherein kailangan tayo as teachers maging careful tayo kasi honestly before nung medyo sa mga dating panahon normal yan, di ba? Yes. Nagagalit ang teacher na nang babato pa ng ng eraser, na mamalo ng kamay. Pero nowadays kasi very strict na sa mga ganyang mga bagay ng pagdidisiplina. So tayo as future teachers, we need to understand this law para alam natin kung asan na yung line between pagdidisiplina sa bata at saan na yung abuse na tinatawag na mako-consider sa batas. So, ayun, let's proceed to Section A. Section A, sabi dito, any person who shall commit any other acts of child abuse, cruelty or exploitation or to be responsible for other conditions prejudicial to the child's development shall suffer the penalty of prison mayor in its minimum period. So dito sa Section A, ang binabanggit lang dito is kahit anong uri ng pang-aabuso ay merong kaukulang parusa sa ating batas. So pag sinabi natin prison mayor in its minimum period, ito ay nangangahulugan ng 6 years and 1 day hanggang 8 years na pagkakakulong. So tandaan natin na yung sinasabi dito na abuse is hindi lang limited sa physical abuse na kapag pinalo mo yung bata or kapag sinaktan mo yung bata. Yung abuse na sinasabi dito ay pwede din emotionally, yung pinag-usapan natin kanina tungkol sa video, pwedeng mentally, and pwedeng sexually. So, for example, sa situation na yung isang teacher, minumura niya or pinapahiya niya yung isang student, so merong chance na yung case na yun ay magdulot ng psychological or emotional damage doon sa bata. And in that way, pwede yung mapunta na doon sa batas na child abuse under RA 7610. So tayo bilang future teachers, tulad ng binanggit ko kanina, kailangan tandaan natin na hindi lahat ng disiplina ay tama. Diba? Hindi lahat ng way natin ng pagdidisiplin sa mga bata is naaayon sa batas. So kailangan meron pa rin love and respect and understanding on our way sa pagdidisiplin. Next in Section B, any person who shall keep or have in his company a minor 12 years or under or who is 10 years or more, his junior in any public or private place shall suffer the penalty of prison mayor in its maximum period. So dito naman, binabanggit dito is dapat yung isang adult or yung isang matanda is hindi siya makikita na or hindi makikita. Dapat hindi siya sasama sa isang bata na ang edad ay 12 years old pababa or meron silang 10 years na agwat sa kanilang edad. So lalo na 'di ba minsan yung magkasama ng matanda tapos bata sa mall or sa mga private places. So ano lang yung dito provision dito? This provision shall not apply to any person who is related within the 4th degree of consanguinity. Ano ba yung 4th degree? First degree is yung parents mo, nanay mo, tatay mo. Second degree is grandparents mo or mga kapatid mo. Third degree is tito, tita. And fourth degree, yun na yung first cousin. So, pwedeng makita yung isang adult na kasama ang isang bata in public and private places hanggang 4th degree of consanguinity. Kapag outside na doon, yun ay pwede nang masubject to criminal liability under RA 7610. So, okay, question. Pwede bang magkaroon ng relasyon ang teacher at estudyante? Pwede. Sagot! Yes? Well, according po sa pagkaka-explain sa amin during orientation, as long as... According to experience. Wala Sige. as long as daw po na hindi mo direct na student, Okay. or at least hindi ka nagiging bias toward the student.
Pero Okay. sinabi po sa amin, dapat hindi yung student. Okay. Yun daw yung sa orientation. Any comments? Yes, Ate Liz. At least nasa age yung Parang pala yun pala mo. Nasa Nasa right legal age. age. Kasi college naman. Nasa legal age yung bata. Automatic naman. Sino pa? Meron comments? Okay. So, kung sa legal and ethical standpoint, kung yung bata ay minor pa lamang under RE 70, ano na? 76. 7610, under RE 7610, hindi siya pwede kapag minor. So, paano naman kapag may consent? May consent ng bata pero minor pa rin. So, hindi pa rin. Kasi minor pa rin siya. Paano naman bless kung college student, ano na siya, 18 years, hindi na siya minor. So, under Code of Professional Ethics, discourage pa rin po yung relationship between teacher and student. Kasi pwede ka nga magkaroon ng bias or favoritism towards dun sa student na yun. So, paano kung nakagraduate na si student at wala ng teacher-student relationship? Pwede na. Yun na! Pwede mo nang mahalin forever and ever. Di ba? Eh, paano naman kung teacher to teacher? Ay, pwede. Yes? Ang kasi minsan, naging issue po yung kunwari previous student mo siya. Tapos biglang after graduate, naging ka-relation mo siya. Minsan kasi sinasabi mo na parang nag-start na dati pa yung relationship. Mas baka may issue kasi yung grades ni dati, kaya sabihin na parang grade mo na tayo. Yun naman. Graduate naman na. Wala na din mga issue yun. Parang may balak na ata dyan. Ano yan, sir? Asking for a friend. Kaya nga dapat, yung during sana, dapat, ano na yun, discourage na siya. Pero ano naman, kung sa legal standpoint naman, kung siya ay hindi naman na minor, syempre may ano na siya may sarili na siyang pag-iisip, pwede na siyang mag-decide sa sarili niya. So, yun. Sasabihin pa sila. Okay. So, next naman sa section C, any person who shall induce, deliver, or offer a minor to anyone prohibited by this act to keep or have in his company a minor as provided in the preceding paragraph shall suffer the penalty of prison major. However, if the perpetrator is an ascendant, the penalty shall be prison major in its maximum period. So, dito naman sinasabi na yung pag-aalok or pagpapahintulot ng isang matanda, or eto na yung term na sinatawag ng bugaw, di ba? Yung pagbubugaw sa isang minor ay merong mabigat na parusa sa ating batas. And kapag yung nagbubugaw dun sa bata ay kamag-anak niya or magulang niya, mas mabigat pa lalo yung magiging karapatang parusa or pwede rin mawalan ng karapatang maging magulang or yung parental authority pwedeng tanggalin doon sa parent na yun kapag inaalok niya or pinapahintulot niya yung anak niya na mapunta sa masamang gawain. So, yun, ang ating reflection here as teachers is that kapag meron tayong mga nakikitang ganitong cases, we need to report it, diba? So, yun. Next naman sa section D, any person or owner, manager, or one entrusted with the operation of any public or private place of accommodation who allows any person to take along with him to such places any minor described shall be imposed a penalty of prison major. So dito naman, ang pinag-uusapan dito is yung owner ng establishment or yung may-ari ng mga hotels, ng mga inns, ng mga motels, wherein kapag, di ba may mga nag-check-in minsan, kapag kahit hindi sila involved mismo doon sa act nung pang-aabuso dun sa bata, kapag pinahintulutan nila na mangyari yun sa establishment nila, meron din silang kaukulang parusa. So, yung mga business owners dito, dapat magkaroon talaga ng due diligence, di ba? Na, paano yan? Ang sabi niya sa kanya, minor, may pinakita pang ID, di ba? So, paano yung ganong cases? Siyempre, kung ikaw na business owner, obvious naman, di ba, na bata pa lang yung, bata pa lang yung kasama, tapos hinayaan mo lang na may mangyari doon. So, meron pa rin criminal liability doon. So, yan yung sa section D. And next naman sa section E, any person who shall use, coerce, force, or intimidate, street child, or any other child to beg,
yan, drug trafficking, and conduct any illegal activities shall suffer the penalty of prison correctional in its medium period to reclusion perpetua. So, dito po, ang parusa naman ay mula 2 years hanggang habang buhay na pagkakakulong. So, dito pumapasok yung mga illegal activities, di ba? Marami yung mga kwento, di ba, sa MMK, yung mga pinagpapalimos na mga bata, mga kinikidnap na bata, tapos ginagamit sa mga illegal activities. So, dito yung papasok sa section E. So, syempre, di ba, ang bata naman dapat talagang ginagawa niyan, nag-aaral, naglalaro. So, tayo bilang future teachers, kapag may makita tayo ng mga ganitong cases, our duty is to report and matulungan natin yung mga bata. So, to conclude, yung RA 7610 ay isang act na nagre-remind sa atin that children are entitled to special protection. So, anumang mga form ng abuse, physical, emotional, and psychological ay dapat naproprotektahan ang mga bata dito. And as future teachers, we play a vital role in upholding this law. Kaya yon ang tayo bilang teachers, ma-remind din tayo yung discussion natin kanina about discipline din, di ba? Yung thin line between discipline at saka yung abuse. So we must be reminded na kailangan tayo as teachers, yung education must always be grounded in respect, di ba? Nandun yung ating love, nandun yung ating understanding. And dapat hindi natin malose yung patience natin and yung compassion natin sa ating mga future students. So, yun lang po. Maraming salamat. Any question? The question.